So guys, ang dami kong na-receive na mga message regarding tarot card reading and sasagutin din natin isa-isa to. So, first question, ano nga ba ang tarot card reading para sa akin? So, para sa akin, ang tarot card reading is more on guidance. Hindi siya hula or panguhula. So, from the word itself, you are using this card or you are using this symbol para ma-interpret ko yung sitwasyon. Bawat card kasi is may mga meaning yan, guys. Kaya kapag bumili kayo ng tarot deck is may book yan na kasama. At nakalagay din doon kung ano ba yung mga meaning ng cards. Now, one of the reason kaya nagko-content din ako ng tarot reading kasi isa yan din sa way ko para i-introduce ko din yung sarili ko sa inyo at kung paano ako mag-read ng card. So, I am also using my intuition at yung kung ano yung nakikita ko sa image ng card para i-interpret din yung sitwasyon bukod sa mga meaning nito na makikita mo sa book. So, sa tarot card reading, you are using tarot cards as a tool para ma-interpret mo yung sitwasyon. So, there are times na may mga information sa astrology na kinoconnect ko din pag nagta-tarot reading din ako. So, next question natin, masama ba ang tarot card reading? Ako kasi guys, naniniwala ko na kapag masama ang intention mo is masama ang ginagawa mo. So, kung ang intention ko is makapagbigay ng guidance at may mga tao din akong natutulungan, for me, ginagamit ko yung kaalaman ko sa mabuti. Lalo na sa panahon ngayon. Pero ako nire-respeto ko yung bawat paniniwala ng mga tao. Ako kasi guys, hindi ako basta naniniwala sa mga tao, lalo na kung hindi ko naman alam yung background niya. Or kung hindi naman din niya sinasabi kung ano yung background niya. Lalo na kung may mga sinasabi siya na nakakapagbigay ng takot sa tao. At marami ding nagchat-chat sa akin, guys, kung legit ba si ganito, legit ba si ganon. Actually, para sa akin, hindi ko naman sila kailangang i-judge kung legit ba sila or hindi. Maaring dun kasi sila komportable sa kung ano yung paniniwala nila. Kaya, ayan, sinasabi nila yun sa mga tao. And hindi porket na nagtatarot card reading ako is hindi ako malapit kay Jesus, hindi ako malapit kay God. Actually, mas naging mapalapit ako sa kanila. Kaya nga, I'm using yung kaalaman ko para tumulong sa tao. At hindi ko ginagamit itong kaalaman ko para manakot ng tao. Saka ganun naman talaga guys, kapag may respeto ka sa paniniwala ng ibang tao, is hindi ka manghuhusga. Yun bang you will choose peace over chaos? So, next question, do you offer private tarot card reading? The answer is yes. Kaso lang guys, sobrang limited lang yung kaya kong ma-accommodate. Depende kasi yan sa energy ko guys. So, yung private tarot card reading ko is donation-based. Any amount of donation is highly appreciated. Walang maximum, walang minimum, kahit magkano yan at kahit ilang questions na din. The reason kung bakit ganyan yung rate ko sa private tarot card reading ko is gusto ko ma-experience din lang lahat yung private tarot card reading. So, yung mga nalilikom ko ding donation is hinuhulog ko din sa mga charity like stray animals or sa mga nabagyo, nasunugan, ayan. So, imagine nyo, na-experience nyo na yung private tarot card reading and then nakatulong ka pa. So, marireceive nyo yung tarot card reading within 24 hours through chat. At syempre, isasend ko din sa inyo yung card na lumabas. Actually, araw-araw sabog yung inbox ko. Wala naman akong assistant, guys. Ako lang talaga yung naghahawak ng mga account ko.
nagpapasalamat din ako sa mahabang pasensya at sa tiwala, guys. So, last question na is, sa last private tarot card reading mo, ano yung in-advise mo? So, sa pagkakaalala ko, yung client na to is nagtanong regarding sa business niya. Kasi namumroblema din siya dun sa business niya na yun. Ang natatandaan ko is kung hindi naman masusurvive yung business niya, I don't take it as a negative. Instead na take it as a sign to explore new opportunities. Kasi ayoko ding magtapos yung reading na dismayado din yung client na yun. Sometimes hindi naman lahat ng sitwasyon is papabor sa atin eh. So, ayun, nagbigay ako ng guidance and message na kailangan niyang marinig. And nung nagpasalamat siya sa akin, ramdam ko na nagkaroon siya ng hope sa sitwasyon. At para sa inyo, when it comes sa paniniwala, is huwag niyong i-feed yung utak niyo ng puro negative. Yung bang huwag niyong takutin yung sarili niyo sa mga wala naman dapat katakutan. If naniniwala talaga kayo kay God, kung sino man ang God ninyo, kay Jesus, you will feel na you will always protected. God bless everyone.